Sa mga gusto ng part 9 mag-like and comment lang po para malaman natin. Noong nakaraang episode nagawang magtagumpay nila Jiang Ting at Jiang Zi sa Death Gate. Sa labas ng Death Gate ay makikitang matigang nag-aantay sina Jiang Bao at Jiang Yang sa labas dahil nakabukas na ito at may nagawang makapasa. Malakas ang loob nila na sina Jiang Ting at Zi ang nakapasang iyon. Habang ang ilang kalahok ay nag-aabang din sa lalabas sa gate na iyon. Ilang sandali ay may lumabas na at iyon ay sina Jiang Ting at Jiang Zi na masayang naglalakad palabas ng gate habang nakataas ang kamay pahiwatig na nagtagumpay sila. Sinabi ng ating bida kina Jiang Bao at Jiang Yang napatawad dahil pinaghintay sila. Ilang sandali sinabi ni Jiang Ting kay Jiang Yang na alagaan si Jiang Zi. Nag-alala sabay napatanong si Jiang Yang kung nasaktan ang kapatid niya. Habang naglalakad si Jiang Ting patungo kina Jiang Tianlong. Nagtanong naman si Jiang Chanho kay Jiang Tianlong na kung hindi nalason si Jiang Ting dahil mukhang wala itong pinsala. Sagot ni Jiang Tianlong na hindi madaling magamot ang lason na iyon. Malakas ang kutob ni Tianlong na may isang nalason sa dalawa. Kinumpronta ng ating bida si Jiang Tianlong. Biglang sumabat naman si Jiang Chanho sabay sabi kay Jiang Ting na tumahimik ito at huwag magsalita sa harap nila. Inasar lang naman ang ating bida sabay ginaya ang sinabi ni Chanho kaya ninas ito kay Jiang Ting. Walang ano-ano'y nagsalita na ang host ang God ang evil level ay magsisimula na. Pinalapit na nito ang mga natitirang kalahok. Ipinaliwanag ng host ang patakaran na ang lahat ng kalahok ay maaaring gumamit ng bloodline, weapons, skills at fullest. Na kahit anong gamitin o gawin ng kalahok ay pinapayagan. Ayon pa sa host na ang patakaran iyon ay para lang sa malalakas na kabataan ng Jiang family. Sa mga ikinikilos ni Jiang Zi ay napansin ito ng kanyang kapatid sa pag-aalala ni Jiang Yang kay Jiang Zi ay nagtanong ito kung ayos lang ang ganyang kapatid sumagot naman si Jiang Zi na ayos lang si Yacht napapagod lang. Naisip ng ating bida na ang patakarang iyon ng God and Evil ay pabor kay Jiang Tianlong. Dahil magagamit nito ang mga maduduming paraan ni Jiang Tianlong. Kaya sabi ng ating bida na hindi niya hahayaan na makalaban ni Jiang Tianlong ang magkapatid na Yang at Zi. Ilang sandali iminungkahi ng host na magsisimula na ang unang laban at ito ay sa pagitan nila Jiang Zhu at Jiang Zi. Ipinahayag ng ni Jiang Ting kay Jiang Zi na si Jiang Zhu na makakalaban nito ay nagawang makapasa sa isa sa Illgate kaya masasabing malakas ito. Sinabi ng ating bida na matatalo ito dahil sa sinabi ng ating bida ay inutusan ni Jiang Yang si Jiang Zi na umatras na sa laban dahil batid nito na hindi maayos ang karamdaman ng kanyang kapatid na si Jiang Zi. Nagsimula nang pumunta sa gitna ang magkalaban. Kinamusta naman ni Jiang Zi ang kanyang kalaban na si Jiang Zhu at sinabing ang tagal nilang di nagkita. Hindi naman sumagot si Jiang Zhu bako sumimangot ito dahil naiinggit ito sa malaking hinaharap ni Jiang Zi. Sabay napatingin sa kanyang dibdib na parang pader. Sa inggit ay agad inilabas ni Jiang Zhu ang kanyang espada sabay inatake nito si Jiang Zi. Agad namang nasangga ni Jiang Zi ang ataking iyon gamit ang kanyang Ice Shield. Tapos inilabas ni Jiang Zhu ang kanyang bloodline na Shrike. Ang Shrike ay isang bloodline na mabangis at maliit na ibon at agad nitong sinuntok sa mukha si Jiang Zi. Dahil doon tumilapon ito patungo kina Jiang Ting at Jiang Yang habang ang dalawa ay tumakbo palapit para sagipin si Jiang Zi. Ipinaliwanag ni Jiang Zi na ang Ice Tiara ay nasira na dahil doon hindi na niya mapipigilan pa ang lason na kumalat sa kanyang katawan kaya sinabi ni Jiang Zi mapanganib na lumapit sa kanya baka sila mahawa. Ayon pa kay Jiang Zi na huwag makialam ang dalawa sa kanyang laban. Nag-alala naman ang ating bida at sinabing ang lason ay lason kaya huwag nang lumaban pa ito. Ang nag-aalalang si Jiang Yang ay napanong at nakilala na crow poison iyon ang pumatay sa kanyang ama. Nakapagsalita pa ang nanghihina na si Jiang Zi na gusto pa niyang patayin si Jiang Tianlong kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Nakita niya na nag-aalala si Jiang Zhu na kanyang kalaban sabay sinabi kay Jiang Zhu na hindi nito kasalanan at sa isang iglap tuluyan nang bumagsak sa sahig si Jiang Zi sa sobrang panghihina. Natulala si Jiang Zhu habang nakatingin sa walang malay na si Jiang Zi habang iniisip kung siya ang may kasalanan kaya nagkaganon si Jiang Zi. Agad nagsalita ang lukong si Jiang Tianlong at sinabi sa lahat na dahil sa sobrang pagsisilos ni Jiang Zhu kay Jiang Zi ay gumamit ito ng lason para labanan si Jiang Zi. Dahil doon ang mga manunod ay nagsimulang magsigawan at nagalit kay Jiang Zhu sa paggamit daw nito ng lason sa kanyang kalaban.
Kasabay ng pagtataka na natalo si Jiang Zi sa dalawang atake lang kaya lumakas ang kutob nila na gumamit ng lason si Jiang Zhu. Sa mga pangyayari agad inutusan ni Liang ang kanyang apo na si Chen Duo na bumalik sa tindahan at kunin ang Peach Blossom Wine sa kanyang kwarto at antayin siya sa labas ng arena. Tumutol naman si Chen Duo sa utos kanyang lolo sabay nagtanong kung nababaliw na ang kanyang lolo dahil ayon sa kanya na hindi pa nabubuksan ang jar na yun simulan ng pagkabata niya. Nagtanong pa ito na nararapat daw bang gamitin sa di kilalang babaeng iyon. Sinigawan naman ni Liang ang kanyang apo at sinabing puputulan ang daliri nito sa kada minuto na malate si Chen Duo. Sa sobrang takot ni Chen Duo sa kanyang lolo agad itong tumakbo papunta ng tindahan para kunin ang utos ng kanyang lolo. Napamungkahi na lang si Liang na sa pagitan ito ng buhay at kamatayan. Wala itong pakialam kahit na hindi karapat-dapat ang batang iyon. Dahil sa mga sinisigaw ng mga manunood si Jiang Zhu ay tuluyan ng nagpanik habang ipinaliwanag sa lahat na hindi niya nilason si Jiang Zi. Natuwa naman si Jiang Tianlong at mga kasama nito dahil ang sisi ay nalipat sa kaawa-awang Jiang Zhu. Habang sinusubukang alisin ni Jiang Ting ang lason sa katawan ni Jiang Zi ay nag-aalala na ito ng malubha sapagkat hindi nawawala ang lason sa katawan ni Jiang Zi. Pinigilan naman ni Jiang Yang si Jiang Ting dahil sinasayang lang daw ng ating bida ang kanyang oras dahil hindi iyon mawawala. Dahil ayon kay Jiang Yang na ganong lason ang ikinamatay ng kanyang ama. Tumayo ang ating bida at sinabing tama si Jiang Yang. Kaya inutusan niya ito na dalahin si Jiang Zi sa doktor habang siya ay may kailangan tapusin. Nagalit naman si Jiang Yang sa ating bida sabay tanong kung mas mahalaga pa ang laban kaysa sa buhay ng kanyang kapatid. Tumayo ang ating bida sabay hinamon ng sabay-sabay ang mga natitirang kalaban. Galit na nagmungkahing muli si Jiang Yang sa ating bida na kung mas mahalaga pa ang kompetisyon kaysa sa buhay ng kanyang kapatid. Agad naman pinatahimik ng ating bida. Napasabi na lang si Jiang Yang na dapat din na lang sila pumunta dito para tulungan ang ating bida at nagkamali pa ang kanyang kapatid sa pagtulong kay Jiang Ting. Isang sandali ay lumapit sa kanila si Jiang Bao sabay nagbigay galang sa kanyang young master. Sinabi nito na handa siyang umatras sa laban matulungan lang si Jiang Zi. Ayon pa dito na may alam siya na magaling na doktor mula sa Chen Store na makakagamot kay Jiang Zi. Sabi pa nito na wala nang dapat pang sayanjing oras kaya dapat ay umalis na sila. Nagpasalamat naman si Jiang Ting sa ginawang tulong ni Jiang Bao. Ipinaliwanag ni Jiang Ting kay Jiang Yang na wala siyang pakialam sa resulta ng competition pero ang lamason kay Jiang Zi ay nananatiling kasali pa sa competition kaya kailangan niyang makapaghiganti. Sa gumawa nito, ipinangako ng ating bida na kapag namatay si Jiang Zi ay ang lahat ng may kaugnayan kay Tianlong ay kanyang papatayin. Tapos humiling si Jiang Ting ng 4 na oras at humiling kay Jiang Yang na gawin ang lahat para makaligtas si Jiang Zi. Agad tumakbo si Jiang Yang habang kalong ang kanyang kapatid at nagbanta kay Jiang Ting na kapag may nangyaring masama sa kanyang kapatid ay hindi niya ito mapapatawad. Habang tumatakbo ay nakaabang na pala sa labas sina Chen Duo at ang lolo nito para tumulong at inutos agad ni Chen Duo na ay lapag ang babae paalala pa nito na kapag kumalat palalo ang lason ay kaitan. Kanyang lolo ay di na ito mapapagaling pa. Lumuhad si Jiang Yang kay Liang sabay nagmakaawa na pagalingin ang kanyang kapatid. Pumayag naman si Liang. Pahayag ni Liang na huwag magalit kay Jiang Ting bagkus magtiwala lang ito. Napangiti na lang si Liang habang iniisip na napakaswerte ni Jiang Ting dahil magagawa niyang ibigay ang napakamahal na Peach Blossom Wine sa maling tao. Sa isang banda lumapit si Jiang Zhu kay Jiang Ting sabay nagpaliwanag ito na hindi siya ang nanlason kay Jiang Zi. Ayon pa dito na hindi siya lalaban kahit patayin pa siya. Sagot ng ating bida na wag humingi ng tawad bagkus inutusang tumabi na lang. Utos ng ating bida na wag aalis dahil kapag umalis ito ay hindi niya ito matutulungang malinis ang kanyang pangalan. Napaiyak na lang si Jiang Zhu sa kabaitan ng kanyang young master. Sabay nagpasalamat ito. Hinamon ni Jiang Ting ang tatlo na magtulong-tulong na laban sa kanya. Agad sumugod si Jiang Ting gamit ang kanyang bloodline na porcupine at nang akmang aatakihin na ang ating bida ngunit sa isang suntok agad tumilapon palayo si Jiang Ting at nagtanggalan ang mga tinak sa likod. Si Jiang Chanho naman ang sunod na naghandang sumugod may kinain itong pulang bagay na nagbigay sa kanya ng umaapaw na lakas. Biglang inilabas ni Jiang Chanho ang kanyang bloodline na 8th rank brown bear, umungol ito ng napakalakas.
Sa sobrang lakas na mangha ang mga tao sabay ng pagyanig ng entablado. Inatake ng Brown Bear Bloodline si Jiang Ting gamit ang palad nito. Tinamaan naman ang ating bida. Natuwa si Jiang Tianlong na naghahanda ng kanyang formation at akala nito na talo na agad si Jiang Ting sa ataking iyon. Sa isang iglap nawasak ang kamay ng Brown Bear Bloodline dahil sa apoy ni Jiang Ting. Nagulat si Jiang Chanho sa lakas ni Jiang Ting. Habang si Jiang Ting ay patuloy sa pagliliyab. Sabay sabi ng ating bida na siya naman ang aatake. Nagpalabas ng napakaraming linyang palm si Jiang Ting at pinatama sa Brown Bear. Hindi pa nakuntinto at kumuha ang ating bida ng bato tapos sinamahan ng lightning element sabay ibinato sa mata ni Jiang Chanho. Nang dahil sa ataking iyon ay tumilapon palayo si Jiang Chanho patungo kay Tianlong. Agad kinamusta ni Tianlong ang kanyang kapatid kung ayos lang ito, sumagot naman ito ng masakit. Agad nagtaka si Jiang Chanho kung ano na ang nangyari sa kanyang mata dahil nandidilim na ito. Bigla niyang napagtanto na wala na ang kaliwa niyang mata. Dahil nawala ang kanyang kaliwang mata ay inilabas na ni Jiang Chanho ang buo niyang lakas at sabay na pinalabas ang dalawa niyang bloodline na Mahakala Buddha at Brown Bear. Agad ginamit ni Jiang Chanho ang skill ng Mahakala na Yakse Prey. Muntik nang maiipit ang ating bida ngunit bigla itong nakatalon at muli itong gumamit ng panibagong skill na Mahala Infinite patungo kay Jiang Ting. Ginamit naman ni Jiang Ting ang kanyang lightning sword para kontrahin ang ataking iyon at walang takot na nilabanan ang napakalaking kamay na iyon. Pagkatapos ng salpukang iyon tumagos ang lightning sword sa kamay ng Mahakala Buddha at tuluyang nawasak ang kamay nito. Nang matalo sa laban si Jiang Chanho na outbalance ito. Sumugod muli si Jiang Ting gamit ang kanyang amoy sa dalawang kamay. Sa sobrang takot ni Jiang Chanho ay humingi na ito ng tulong kay Jiang Tianlong. Hindi tumulong si Jiang Tianlong bagkus nagtraidor pa ito. Sinabi ni Jiang Tianlong kay Jiang Chanho na wala itong silbi kaya hindi niya sinabi ang tungkol sa blood essence na may side effect sa user na maging crystal. Napasabi na lang si Jiang Chanho na niluko siya ng sarili niyang kapatid habang nagiging crystal ang mukha. Matapos tumama ang atake ni Jiang Ting sa dalawa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lokasyon ng mga ito. Matapos mawala ng usok lumitaw si Jiang Tianlong na nakaligtas gamit ang kanyang water element na nagsilbing barrier nito. Napasabi na lang si Jiang Tianlong na minaliit niya ang ating bida dahil ito pala ay napakalakas. Muling inatake ni Jiang Ting si Jiang Tianlong ng kanyang lightning sword. Akala ng ating bida ay tapos na ang laban ngunit tumawa lang si Jiang Tianlong sa ataking iyon. Naluso si Jiang Tianlong at naging tubig, nagulat na lang si Jiang Ting dahil ang kalaban niya ay naging tubig ng tuluyan. Ilang sandali ang buong entablado ay napuno ng tubig at habang nag-aantay si Jiang Ting sa paglabas ni Jiang Tianlong ay nagkaroon ng bilog na butas sa kanyang likuran, lumabas mula sa butas si Jiang Tianlong sabay sinuntok sa mukha ang ating bida. Nang matutamba ang ating bida sa lakas ng suntok ay muling lumabas ng napakabilis sa bilog si Jiang Tianlong sabay sinipa ng malakas si Jiang Ting. Tumilapon ng malayo si Jiang Ting habang umiikot palayo pero nakabalik naman ito sa kanyang balansi. Si Jiang Ting ay tumayo matuwid habang nakikiramdam sa susunod na atake ni Jiang Tianlong. Nang maramdaman ni Jiang Ting na nasa likuran niya si Jiang Tianlong agad niya itong inatake ng linyang palm ngunit patibong lang pala yun. Lumabas si Jiang Tianlong sa harap niya sabay inatake si Jiang Ting sa likod gamit ang flood sword. Napangiti na lang si Jiang Ting na halatang hindi ininda ang ataking iyon. Agad pinagaling ni Jiang Ting ang kanyang likod na nasugatan gamit ang kanyang apoy. Muling may nabuong napakadaming bilog na nakapalibot kay Jiang Ting at sa kanyang likuran lumitaw si Jiang Tianlong na naka-activate ang 8th rank L bloodline na naka-dragon form. Biglang inatake ni Jiang Tianlong ang ating bida sa likod gamit ang L bloodline. Kinonfer naman ito ng ating bida gamit ang kanyang apoy na pinalabas sa kanyang katawan sabay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sinabi ni Jiang Ting na ang kanyang apoy ay nakapalibot na sa arena kaya mararamdaman na niya si Jiang Tianlong. Ilang sandali lumitaw si Jiang Tianlong sa harap ng ating bida, napansin naman agad ito ni Jiang Ting ngunit naunahan pa rin siya ni Jiang Tianlong. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na hindi lang nito nababasa ang galaw ng ating bida kundi nababasa din niya ang isip ng ating bida at muling pinalabas ang L bloodline na naka-dragon form. Isang ano-ano may biglang sumigaw mula sa lokasyon ng mga patriarch, ito pala ay si Miss Zhang ang dating mapapangasawa ng ating bida.
Biglang tumawa si Miss Zhang habang ipinagmukoli si Jiang Tianlong na kanyang cutie eel sabay ipinag-utos nito kay Tianlong na patayin ang talo ng si Jiang Ting. Sa isang banda agad binati ni Jiang Qinghe ang Zhang leader. Nagalit ang patriarch na si Jiang Yu habang iniisip na bakit nagkaroon dito ng tao na nagmula sa Panlong Mansion. Ang tinutukoy nito ay ang taong kasama ng Zhang leader at anak pa nito. Natuwa naman si Jiang Shou sapagkat gusto na magkaroon ng kaugnayan sa Panlong Mansion habang umaasa ito na pagkakataon na niya para magkaroon ng kaugnayan sa Panlong Mansion. Sa di inaasahang pangyayari at ikinagulat ng lahat ng ang kasalukuyang pinuno ng Jiang family ay lumuhad sa isang tao na nagmula sa Panlong Mansion na anak ng Zhang leader. Nang makita iyon ng mga manunood sinabi ng mga ito na kaawa-awa ang Jiang family. Pinatayo naman ng lalaki na taga Panlong Mansion ang kasalukuyang pinuno ng Jiang family. Balik tayo sa laban makikitang sumugod muli si Jiang Ting agad na manghinarang ni Tianlong gamit ang kanyang eel na naka-dragon form. Pero nagawa pa rin makapasok ni Jiang Ting at nasaksak si Jiang Tianlong ngunit isa lang palang illusion iyon at dahil doon napunta ang ating bida sa isang void realm. Maya-maya may nagpakita sa kanya na isang halimaw, ito pala ang original na bloodline ni Jiang Tianlong na eel bloodline na naka-kelpie form. Napagtanto ng ating bida na ito ang totoong bloodline ni Jiang Tianlong at ang nakita niya na naka-dragon form ay galami lang ng totoong bloodline ni Jiang Tianlong. Nagsalita ang bloodline ni Jiang Tianlong sa ating bida na ipakita nito ang kanyang isip. Agad namang nawala sa kamalayan ng ating bida. Kasabay ng paglitaw ng mga bola na maglalabas ng mga alaala ng ating bida. Dahil doon nagawang makita ni Jiang Tianlong ang alaala ng ating bida. Naging mas masaya si Jiang Tianlong nang makita niya ang lahat ng kakayahan ng ating bida na hindi lang pala Thunder Skill ang kayang gawin ni Jiang Ting kundi meron din itong Ancestor's Soul. Dragon Transformation at the Thunder Tribulation at Hilak Ruins. Dahil sa kasiyahan sinubukan ni Jiang Tianlong na tawagin ang espiritong si Jiang Chenkyo na ninuno nila. Nagtanong ang espiritu kung si Jiang Tianlong daw ba ang tumawag sa kanya sa lugar na ito. Nagbanta ang espiritong si Jiang Chenkyo na papatayin si Jiang Tianlong kapag hindi tumigil sa ginagawa nito sa loob ng Void Realm. Agad itinuro ni Jiang Tianlong ang ating bida at sinabing kahit gumamit pa siya ng kapangyarihan ng Panlong Mansion mapatay lang si Jiang Ting. Ngumiti si Jiang Chenkyo sabay sinabing naiinggit si Jiang Tianlong sa ating bida. Maya-maya pa biglang bumalik sa sarili ang ating bida. Kasabay pinalabas nito ang isa pa niyang kapangyarihan na Black Spirit na kamukha niya na kasabay na nakuha sa lugar ng Hilak Ruins. Sumanib ang espiritong itim sa kanang bahagi ng katawan niya sabay nagsimulang lumaban. Hindi natakot si Jiang Tianlong at nagpalabas ito ng kanyang mga clones. Sa isang was-iwas lang ng espada na Black Lightning Sword ay natalo ng madali ang mga clones ni Jiang Tianlong. Napasabi na lang si Tianlong na napakalakas ni Jiang Ting. Pinalabas muli ni Jiang Tianlong ang kanyang bloodline na eel at ang mga galami nito na naka-dragon form. Dahil sa takot ay tumakas na lang ito at balak ikulong sa Void Realm para di na makaalis pa si Jiang Ting at siya ang ituring na panalo sa paligsahan. Agad inatake ng ating bida ang papaalis na si Jiang Tianlong pero di na niya ito naabutan pa. Ang bloodline ni Jiang Tianlong ay akmang aatakihin na ang ating bida. Sa isang banda ay nakalabas na ng Void Realm si Jiang Tianlong sabay iminungkahi na siya ang nanalo. Pinuri ng Zhang leader si Jiang Tianlong at sinabing karapat dapat ito sa kanyang anak. Sobrang tuwa naman ng kanyang ama na si Jiang Qinghe at sinabing sa kanila na ang Jiang family. Pinuri naman ni Miss Zhang ang kanyang cutie eel sabay sabing mahal kita sobra. Sa isang banda hindi natuwa ang patriarch na Jiang Yu at Jiang Zhu dahil si Jiang Ting ay inakala nilang patay na. Ang tuwang-tuwa na si Patriarch Jiang Shou ay inutusan ang host na ideklarang panalo si Jiang Tianlong. Ngunit hindi yun mangyayari sapagkat may namuong bilog sa likod ni Jiang Tianlong at ilang sandali lumabas ang 7th rank Fire Serpent bloodline na naka-dragon form. Nagulat ang lahat sa nangyari at biglang nagpakita ang ating bida sa likod ni Jiang Tianlong. Iminungkahi ng ating bida na inabsorb niya ang bloodline ni Jiang Tianlong na eel bloodline sabay sabing napakasarap nito. Umungol ng malakas ang Fire Serpent na naka-dragon form kasabay ng pagsuntok ng ating bida sa mukha ni Jiang Tianlong. Pag-atras nito ay nagpalabas ng Dragon Flood si Jiang Tianlong ngunit isang ungol lang ng Fire Serpent na naka-dragon form ay naluso ang atake ni Jiang Tianlong. Labis-labis ang pagkamangha ng lahat dahil sa napakalakas na kapangyarihan ng ating bida.
Agad sumugod ang ating bida, nagsalita naman si Jiang Tianlong na layuan siya pero hindi nakinig ang ating bida, sabay binigyan si Jiang Tianlong ng isang uppercut gamit ang Black Spirit, sinamahan pa ng lightning element. Napasigaw sa sakit ng mukha si Jiang Tianlong. Muling umatake ang ating bida sa nasasaktan na kalaban, tapos sinipa ng ating bida ang ulo ni Jiang Tianlong na sanhi ng pagkasabsab nito at pagkapanot ng buhok ng dahil sa lakas ng sipa na may kasam ang apoy. Wala na itong nagawa kundi mapasukan ng dugo. Nagtanong si Jiang Ting kung ano ang pakiramdam ng pinahihirapan. Muling naghanda sa pag-atake si Jiang Ting gamit ang Black Spirit na may lightning power. Natulala na lang ang bugbog na Jiang Tianlong kasabay ng paglabas ng Fire Serpent with Dragon Form. Muling tinamaan ng Fire Punch sa mukha ni Jiang Tianlong, sinundan pa ng Lightning Punch. Ang panghuli ay ang Black Spirit Punch na may lightning element. Tumilapon palayo ang panot at bugbog na si Jiang Tianlong. Sa takot ni Jiang Tianlong, nagmakaawa ito, sabay sinabing si Jiang Ting na ang panalo dahil sumusuko na siya. Ang lukong si Jiang Tianlong ay may naisip pang kalukuhan kahit bugbog na. Tinakat nito ang ating bida na kapag pinatay siya mamamatay din si Jiang Zi dahil nasa kanya lang ang lunas sa lason. Hindi natakot si Jiang Ting at agad naman siyang binalian ng braso gamit ang apoy. Muling nadoras ang tanong ang ating bida kung saan makukuha ang lunas. Sa isang banda, si Jiang Qinghe ay dali-daling tumakbo habang inuutos sa host na itigil na ang laban dahil dito na pinahihirapan ni Jiang Ting ang kanyang anak. Muling binalutan ng apoy ang kaliwang braso ni Jiang Tianlong at sa tagal nitong sumagot ay muling binalian ng ating bida si Jiang Tianlong. Sa sobrang sakit ay napaamin si Jiang Tianlong na buhay pa si Jiang Kaiyu, ang ama ni Jiang Yang at Jiang Zi. Biglang pinagpawisan ng mukha si Jiang Qinghe dahil ang kanilang sikreto ay mabubuking. Ipinaliwanag ni Jiang Tianlong na hindi siya nagsisinungaling dahil hindi namatay si Jiang Kaiyu dahil nakakulong lang ito sa kulungan ng Jiang family. Hindi makapaniwala si Jiang Ting sa kanyang nalaman. Matapos nun nagmungkahi si Jiang Tianlong na nasabi na niya kaya pakawalan na daw siya. Sa mga nais pang ipagpatuloy ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng likes and comments para malaman ko